Samantala, mahigit sa 3,000 PNP personnel ang idineploy ng Philippine National Police o PNP para umantabay sa mga local government units o LGU na nakarananas ng pagbaha at landslides dahil sa malakas na ulan na dulot ng habagat. Karagdagang detalye sa live report ni Vic Somintak. Vic, kamusta dyan? Nina, 24 oras na nakamonitor ang Philippine National Police Central Operations Center sa Campo Crame para tanggapin ang mga report mula sa mga field units ng pambansang pulisya kaugnay ng mga lugar na kasalukuyan ngayon na sinasalanta ng malakas na pag-ulan dulot pa rin ng habagat. Nakatutok ang lahat ng mga units ng Philippine National Police o PNP sa mga lugar na apektado ng pagbahat, landslide dulot ng pagbuhos ng malakas na pag-ulan dahil sa epekto ng habagat. Sinabi ni PNP spokesperson Colonel Allen Reyco na lahat ng mga opisyal at tauhan ng pambansang pulisya sa mga lugar na nakakaranas ng pagbaha at pagguho ng lupa ay nakikipag-ugnayan sa mga local government units o LGUs para sa pagsasagawa ng preemptive evacuation, search and rescue operations. Ayon kay Colonel Co, activated na ang PNP Subcommittee on Natural Disaster sa ilalim ng Directorate for Police Community Relations upang subaybayan ang sitwasyon ng mga lugar na apektado ng habagat sa pamagitan ng PNP Command Center sa Campo Crame. Inihayag ni Colonel Co na batay sa tinanggap na report ng PNP mula sa mga field units, umaabot na sa 15 ang naitalang namatay at 13 ang sugatan at 6 ang nawawala. Nakapagsagawa na rin ng rescue operations ang PNP ng 50 individual sa Region 1, 6 sa Region 3, 1 sa Region 4A at 8 sa Cordillera Administrative Region o CAR. Idinagdag ni Colonel Co na kabuuang 3,337 na PNP personnel ang nakadeploy sa mga lugar na apektado ng habagat na nagsasagawa ng preemptive evacuation at search and rescue operation at clearing operations sa mga lugar na nagkaroon ng landslides. Titignan po natin kung kinakailangan na titignan po ng leadership ng Philippine National Police, especially ng Directorate for Operations, kung kailangan po natin itaas ang alert level. Sa ngayon po, walang nakikitang pangangailangan ng Philippine National Police para itaas po ang ating alert level. Kaugnay nito, kinilala ng PNP ang kabayanihan ng isang pulis na nagbuwis ng buhay na si Master Sergeant Fernando Marfa ng Cadiz Negros Occidental Police Office para lang mailigtas ang dalawa niyang kasamahan sa pagkalunod. Gawa ng kanyang duty kasama na dito sa bagyo at sa habagat ay pumanaw po siya while trying to save 2 others na iba pong na muntik nang malunod. Fortunately, ay yung pong dalawa ay nakaligtas. But unfortunately, ito pong kasamahan namin ay pumanaw nga at nasawi. Nina, lahat ng asset ng Philippine National Police, particular yung mga rubber boats na galing mismo sa PNP Maritime Group ay nakadeploy sa mga lugar na sinasalanta ng matinding pagbaha, particular na sa area ng Northern Luzon. Balik sa inyo, Nina. Vic, yung 3,000 kung titignan parang ang dami-dami, pero tinitignan ko dito sa tala ng Public Info Office ng PNP, parang pinakakonti ang inilagay o idineploy para sa search, rescue, and retrieval. So base ba ito sa pangangailangan? Bakit pinakakonti pa yung sa search and rescue imbes na dapat maraming nakaantabay doon? Ang sabi ng PNP ay tumutugon lamang yung PNP personnel doon sa mga lugar dahil ito ay joint operation naman at hindi lang PNP yung nagsasagawa ng search and rescue operations. Nandyan pa rin yung mga tauhan ng Office of the Civil Defense o ng National Disaster Coordinating Council o NDRRMC, Nina.